Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon dito mga kapatid. At this is between Church of God and GGCC mga kapatid. At ang affirmative natin dito si Brother Mario San Diego mga kapatid. At negative naman si Pastor Ariel Adam. So ang ating topic ngayon ay patutunayan ko ng ating affirmative na may gawa ng tao ang kaligtasan. So, this is related din sa mga debate na mga previous mga kapatid. So, again, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na may gawa ng tao ang kaligtasan. So, affirmative natin dito si Brother Mario, negative si Pastor Ariel. Ha? So, sa ating setup ng debate, since bago sa akin si Brother Mario, babasahin ko yung buong setup ng debate at rules natin. Ayan, so ang setup ng debate natin mga kapatid, meron tayong 10 minutes presentation, 7 minutes sa cross, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli naman si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ito yung rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap or habang umaandar yung 20 seconds, tuloy-tuloy pa din yung 20 seconds niya hanggang maubos. Rule number 2, close-ended
na question. Ito yung mga tanong na yes or no, oo, hindi, pula or puti. So pili mo na mga kapatid bago tayo magpaliwanag. At kung hindi malinaw ang sagot, pwedeng ipaklarify sa moderator kung ano ba talaga ang sagot ng ating sumasagot. So, tumawag lang ng moderator. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. So kung hindi kayo makapili, kung merong pagpipilian or hindi nyo masagot ng direkta ang tanong mga kapatid, pwede kayong gumamit ng 10 seconds, sabihin nyo lang sa moderator at yan na yung pinakasagot ninyo. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay kayo ng pangalan, at kung ang tanong ay saan, magbibigay kayo ng lugar, lokasyon, or saan nyo nakuha yung impormasyon na yan. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa iniratag ng katunggali, at kung sinasabi niya ay during first course examination, sabihin niya, hindi ko pa nilatag yan. Next question. So agad-agad mga kapatid, in the next question ng moderator, at hindi po pwedeng mag-counter objection or mag-object doon mga kapatid. Sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, meron tayong parusa sa 2 warning. Galing sa akin mga kapatid, minus 1 minute sa time nyo. Rule number 7, objection objection and clarification limit. So bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. So hindi natin pinapahintulutan na ang pagbanggit ng mga panlalait, physical, gaya ng kulay ng balat, at iba pa mga kapatid. Kasama na din dito yung mga pagmumura na nakasanayan. At out of topic, syempre ako yung magde-decide dyan kung anong pasok or hindi. Rule number 10, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question. Pinapahintulutan kong maitanong yung mga sensitibong paksa o tema mga kapatid. Kasama na din doon yung mga personal na tanong sa inyong buhay. Ngunit mga kapatid, maaari ninyong tanggihan sa pagsagot ito. At again, tumawag lang ng moderator kung gusto na gamitin ang karapatan na ito. So, wala tayong pilitan dyan. Rule number 11, disconnection time limit. So, meron na naman tayong 7 minutes maximum time limit para makabalik sa ating debate. At kung hindi, ay tatapusin na natin ang ating debate. 7 minutes. Rule number 12, moderator special authority. So, bilang moderator, meron akong kapangyarihang magtakda ng mga rules na hindi nakasaad o nabanggit ko. Mga kapatid, kung ito lang naman ay kinakailangan, ang aking pasya ay laging final and executory mga kapatid. Rule number 13, at ito yung liability disclaimer ng ating moderator at ng ating platform. Bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debatista. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. By the way mga kapatid, naka-live tayo ngayon sa Russia TV or Russia Vista na account ko. At ako po nga po pala si Russia Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Okay po. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Naka-mute ko bro. Okay, sa ngayon po, bro Russia. Okay, so yun yung ating ang kumpirmasyon mga kapatid. So before natin simulan ng ating debate, siyempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating mga audience at saan ba galing yung ano yung inaasahan ninyo sa debate na ito. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Ako po si Brother Mar. Hindi po ako talaga nakaanib sa dating daan na tinatawag kay Soriano. Kung aanib man ako doon, siguro ako yung sinasabi ng Biblia na meron akong mga tupa na wala sa loob ng kawan. Sa makatuwid, hindi pa ako pumapasok sa kawan ng MCGI. Pero tinawag ako sa Church of God ng Panginoon. Pero yun nga, ako si Brother Mar. Okay, so that is Salamat po.
That is Brother Mar, mga kapatid, ang ating affirmative ngayong gabi na ito. Dako naman tayo sa tututol naman. Pakilala ka, Pastor. Okay, magandang gabi sa lahat. Lalo na sa iyo, sa ating moderator, Bro Russia. Magandang gabi din sa iyo. Tapos sa katunggali ko, magandang gabi din sa iyo. Ako pala si Ariel Mada. No? Taga TCM, Grace Gospel Church of Christ. At ngayon, papatutunayan ng aking katunggali, hindi gawa na kailangan gumawa ang tao para maligtas. At yun naman ang doon ako tutol sa aming topic. Yan lang po, magandang gabi at maraming salamat. Okay, so that is Pastor Ariel naman, ang negative sa debate natin, mga kapatid. So simulan na natin ang ating debate, mga kapatid. At sa ating mga audience dyan, sa ating live, please share yung ating live streaming kung gusto nyo. Yung mga ganitong content, mga kapatid, ganitong pag-uusap, you can tag your friends also. Kung gusto nyo marami pang makapanood ng debate na ito. Ayan. So mga kapatid, ang topic ngayon ay patutunayan ko, may gawa ng tao ang kaligtasan. Brother Mario ng Church of God, 10 minuto. Your time start now, bro. Ako po, ayan. Ako po pala mauuna, no? Okay, sige po. Alam nyo mga kapatid, hindi ko na patatagalin. Sisimulan ko na. Sa ating panahon ngayon, merong malaking kasama ang nagaganap at kumakalat. Merong kasing mga mangangaral na nagtuturo na sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi na kailangan ng gawa. Alam nyo mga kapatid, sa kanilang paniniwala, pag umutot ka pa lang, paglabas, tae na. Kumbaga ganon kapatid. Pag sumampalataya ka, ligtas ka na, hindi na kailangan ng gawa. Umutot ka lang, paglabas, tae na. Kumbaga ganyan yung kanilang paniniwala eh. Alam nyo mga kapatid, malaking kasamaan to. At sa kanilang paniniwala, mga kapatid, pinapangakuan yung mga membro, ligtas na. Yan ang kanilang paniniwala. Talo pa nila si Kristo. Alam na alam nila yung kaligtasan. Alam nyo kapatid, sa Biblia, ang patutunayan ko, merong gawa ang kaligtasan. At ang pananampalataya hindi sapat para makapagligtas. Alam nyo kasi mga kapatid, ang patutunayan kong gawa na nakalakip ng pananampalataya na nakapagliligtas, ito yung gawa ng pag-ibig. Hindi gawa ng kautusan ni Moises Kasi sa kautusan ni Moises, walang aariing ganap doon, sabi sa Acts ng 13 ng 39. Walang sino mang aariing ganap sa kautusan ni Moises. Sa Biblia, mga kapatid, merong 3 gawa na sinasabi sa Biblia. Isang gawa na kautusan ni Moises na hindi ka aariing ganap, hindi ka maliligtas doon. Meron ding gawang ayon sa sarili, pangalawa. At yung gawang ayon sa sarili, sabi sa Pilipos ng 3 ng 9, ito, gawang ayon sa sarili to sabi ni Apostol Pablo. Ako'y huwag masumpungan sa kanya ng katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ng katwiran ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan, meron palang katwirang sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, sabi ni Apostol Pablo. Sa Hebreo 10 ng 3, binanggit din yan yung gawang ayon sa sarili. Sabi diyan, sa hindi nila pagkakaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Ayan, meron palang mga tao nagsusumakit maitayo yung sariling kanila. Yan nga mga kapatid, yung gawang ayon sa sarili. Yan, hindi yan nakakapagligtas, hindi yan ang gawa na aking pinaglalaban mga kapatid. Sa Titus ng 3 ng 5, binanggit din yan. Merong gawang ayon sa sarili. Yan ang binabanggit sa Epeso, gawang ayon sa sarili yan. Ito, Titus 3 ng 5, na hindi sa mga gawa sa katwiran na ginagawa nating sarili. Yan kapatid, sa Biblia pala, merong gawa na ayon sa kautusan ni Moises na hindi ka naaariing ganap. At meron ding gawa na tinatawag na gawang ayon sa sarili, gawang may pagmamapuri sa harap ng Diyos. Ngayon mga kapatid, anong gawa yung ipinapaglaban ko na kalakip ng pananampalataya? Eto mga kapatid, binanggit ito ni Apostol Pablo sa aklat ng Galatia ng 5 ng 6. Ganito ang sabi niya, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit ang hindi pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Meron palang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan kapatid, yung pananampalataya ni Abraham sa Santiago
ng 2, ng 21 hanggang 22, yan ang inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng mga gawa, sabi ng Biblia. Ito sabi, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Yan si Abraham, mga kapatid, inaring ganap sa pamamagitan ng gawa at hindi lang sa pananampalataya. Yan, naging sakdal ang pananampalataya ni Abraham sa pamamagitan ng gawa. At yung gawang ginawa ni Abraham, yan ay gawa ng pag-ibig, pagmamahal sa Diyos. Ipinakita ni Abraham yung kanyang pagmamahal sa Diyos na mas mahal niya yung Diyos kaysa sa kanyang anak. Yan, hindi yung kautusan ni Moises na gawa. Kasi sa panahon ni Abraham, wala pa yung kautusan ni Moises. Kaya yung gawa na ginagawa ni Abraham, gawa yan ng pag-ibig. Binanggit yan ni Santiago sa Santiago 2:8. Merong kautusan ang hari na gawa na pag nagawa ng pag-ibig, na pag gumagawa ka ng pag-ibig, nakakagawa ka na ng mabuti. Kasi ang utos ni Kristo na aking pinaglalaban na gawa na kalakip ng pananampalataya, yung kautusan ni Kristo. Yan mga kapatid, Galatians 6:2, nakasulat yan. Merong kautusan si Kristo na eto sabi, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Meron palang kautusan si Kristo na kalakip ng pananampalataya. Yan nga yung pag-ibig, Galatians 5:14. Nabubuo ang lahat ng kautusan sa isang utos. Yan, Galatians 5:14. Sa utos ng pag-ibig. Yan ang kautusan na aking pinaglalaban, mga kapatid, yung kautusan ng pag-ibig. Ngayon, si Apostol Pablo, hinihikayat ni Apostol Pablo yung mga nasa ilalim ng kautusan, pati yung mga walang kautusan. Hinihikayat ni Pablo sa kautusan ni Kristo. Meron kasing kautusan si Kristo na gawa na kalakip ng pananampalataya. Kasi nga patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya si Pablo, hinihikayat niya ang mga tao, ang mga Hudyo pati Griego, sa kautusan ni Kristo. Ganito ang ating mababasa sa unang Korinto ng 9, ng 21, ganito ang sabi ni Pablo. At sa mga Hudyo, ako'y naging tulad sa mga Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagamat ako'y wala sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ko ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ngayon, yung mga Hudyo, hinihikayat ni Apostol Pablo doon sa kautusan ni Kristo. Yan, binanggit niya yan sa 21. Pati yung mga walang kautusan. Sabi niya, bagamat ako'y walang kautusan, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Pagdating sa 21, sa mga walang kautusan, ay tulad sa mga walang kautusan, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi na sa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Yung Hudyo at Griego, mga Hentil, hinihikayat ni Pablo sa kautusan ni Kristo. Merong gawa na kalakip ng pananampalataya at yan ang pag-ibig. Yan kapatid, yung pag-ibig ang nagpapatotoo sa pananampalataya. Kasi kung sumasampalataya ka, walang gawa, yan ang tinutukoy ni Santiago, yung gawa ng pag-ibig, patay ang pananampalatayang walang gawa. Ang gawa mo, walang kabuluhan. Sa Biblia, mga kapatid, maraming klase ang pananampalataya. Merong pananampalataya na katulad ng sa demonyo, nanginginig pa, Santiago 2:19. Merong pananampalatayang walang kabuluhan, unang Korinto ng 15:2. Ayan. Meron din pananampalataya na may kalakip na gawa. Yan kapatid, yan pananampalatayang ipinaglalaban ko na kalakip ng yang gawang pinaglalaban ko na kalakip ng pananampalataya, yan ay kautusan ni Kristo at yan ang pag-ibig. Sabi sa unang Korinto ng 13:2, at kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula, ano pat maaalaman ko ang lahat ng mga hiwaga. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, ano pat na ililipat ko ang bundok. Kung wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Yan kapatid, kahit may pananampalataya ka, kahit na ililipat mo pa yung bundok, kahit meron kang buong pananampalataya, kaalaman, karunungan, kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Kapatid, napakahalaga ng gawa ng pag-ibig. Yan ang nagpapatotoo sa pananampalataya. Yan kapatid, yan lang po yun sa akin.
Diyan nagtatapos mga kapatid ang presentasyon ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong. Pastor, 7 minutes. Your time start now. Okay. Bro, narinig mo ba ako, bro? Okay, naririnig kita. Okay, sa sinabi mo kanina sa Romans chapter 4, James chapter 2, ano ang gawa ni Abraham sa Romans chapter 4 na hindi nakapag-aaring ganap sa kanya? Ano? Anong gawa ni Abraham na ano, kapatid, pakiulit nga. Yung tanong, pakiklaro po. Sinabi mo kanina sa Santiago, ano ang gawa ni Abraham na ulitin ko, bro, ulitin ko. Sige, sige. Sabi mo kanina sa Santiago, ano ang gawa ni Abraham sa Romans chapter 4 na nagkapag-aaring ganap sa kanya? Anong gawa daw? Yung Roma chapter 4, hindi pa tungkol sa salvation yan. Patungkol yan sa katwiran, sa pangako ng Diyos, sa pagiging matuwid. Hindi naman tumutukoy yan patungkol sa gawa. Yan kapatid, yung Roma ng 4, kunin mo yung context. Okay, sige. Next question. Sinabi mo kanina yung nabanggit mo kanina yung Titus chapter 3 verse 5. Bro, naligtas tayo. Ang tanong ko sa iyo, naligtas tayo hindi sa anumang ating gawa, yes or no? Dahil sinabi diyan sa context sa Titus chapter 3 verse 5 na niligtas tayo hindi sa ating gawa, anumang ating gagawin, di ba? Niligtas tayo sa grace of God dahil naawa ang Panginoon sa atin, di ba? Ang tanong, naligtas tayo hindi dahil sa anumang ating gawa, yes or no? Yes or no? Ang sagot ko, diyan sa Titus 3:5, walang binanggit diyan pero sa ibang talata may Bro, Mario. binanggit. Wait lang tayo bro, sa gawa. Mario. Wait lang bro, Mario ha. So, objection mo na sa ating negative, ano yan? Okay. Negative? Okay, objection moderator, tanungin niya ng direkta, yes or no. Okay, Sabi ko, yes or no yung sagot. Okay, Hindi. so ang pagpipilian dito, Brother Mario, yung yes or no. Yung naligtas sa hindi dahil sa gawa, yes or no? Tama yon. Hindi tayo naligtas sa gawa ng sarili. Sariling gawa. Hindi kautusan ni Kristo. Ayan, malinaw naman sabi diyan na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginagawa nating sarili. Kaya nga sabi ko sa tayo ko, hindi tayo maliligtas sa gawang ayon sa sarili. Yan, wala namang problema diyan. Hindi talaga tayo maliligtas diyan. Sang-ayon ako Next diyan. question. Gawang ayon sa sarili. Next question. Next question. Pwede mo to sagutin, bro. Pwede mo ba paki-ulit yung ating topic? Patutunayan ko, may gawa ang kaligtasan. Okay. Salamat sa sa sagot. May gawa ang kaligtasan. Pero sa sinabi mo kanina sa Titus 3:5, hindi gawa ng tao. Ang ano natin dito, gawa ng tao, 'di ba? Gawa ng tao. Ang tanong ko sa iyo, sinagot mo na ng yes, hindi sa anumang hindi sa anumang ating gawin, 'di ba? Sinagot mo na. So ngayon, next question. Ito ang tanong ko sa iyo, brother. Naligtas ka na ba? Sagot ko sa'yo, Pilipos 3 ng 11, sabi ni Apostol Pablo. No. Pilipos 3 ng 11. Biblia sasagot kasi Biblia naman pinaglalabanan natin. Wait kaya lang, Biblia Brother isasagot Mario sa'yo. ha. Huwag tayong magsabay, wait lang ha. Moderator's time muna. Objection sa negative. May counter objection naman si Brother Mario. Proceed, bro. Okay. Ang tanong ko, naligtas ka na ba? Categorical question, yes or no? Okay, so merong yes or no dito, pero pag hindi ka makapili, bro, pwede kang gumamit ng 10 seconds ha. So naligtas ka na ba, yes or no? Or 10 seconds? Paliwanag agad. Objection moderator, yes or no lang ba talaga sagot o pwedeng sumagot ng nasa Biblia? Wait lang. Okay ka na, Brother Pastor Ariel ha. So ang yes or no, bro, 20 seconds yan kung mamili ka. Kung hindi ka makapili, 10 seconds lang. So, anong gagamitin mo? 20 or 10? Sige, naligtas ako pero Okay, ang kaligtasan 20 ko, seconds. hindi pa sapat yun. Pwede pang wala.
Kasi kailangan pa maging sakdal ang pananampalataya. Yan ang sagot ko sa'yo. Next question. Okay. Next question, bro. Inamin mo na naligtas ka eh. Ilang gawa ba ang dapat mong gawin para maligtas ka, bro? Kahit isa lang, kagaya si Abraham sa Santiago ng 21:22. Next question. Okay, next question. Ano ang kailangan gawin? O sige, ano ang kailangan gawin para maligtas? Yung pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, yan ang gawa na kakit na pananampalataya, Galatians 5:6. Tsaka, katulad nila, kung may pananampalataya ka, kung naman pag-ibig, wala kang kabuluhan, kaya kulang yung pananampalataya, kaya mali yung paniniwala nyo. Okay. Next question. Next question. Ibig daw. So, nabanggit mo ang pag-ibig. So ngayon, sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So ang tanong, kasali ka ba sa sinabi doon sa na teksto na world? Kasi may pag-ibig yun eh. Kasama pa daw sa world. Yes or no? Oo, kasama ako, pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi porkit iniibig ka na, ay ligtas ka. Nawawala rin ang pag-ibig ng Diyos, unang Juan 2:15. Pag inibig mo sa libutan, nawawala pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kailangan maging sakdal, unang Juan 2:5. Hindi porkit iniibig ka, ligtas ka na. Wait lang bro. Next question. Okay, next question. Yes, no bro. Naniniwala ka ba na pinadala si Jesus para tayo ay maligtas? Totoo yun, kailangan sumampalataya ka, sumunod ka sa mga utos niya, hindi lang pananampalataya. Kasi sabi yan, Hebreo 13:21. Nung siya ipako, kailangan paglingkudan din siya, nakasulat yan. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa iyo. So, did you believe and accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Ha? Did you believe and accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes or no? Hindi ko na kailangan i-accept kasi naniniwala naman ako sa kanya. Hindi naman utos yan, i-accept pa. Ito yung sinabi ko sa iyo. Next question. Okay. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, natanggap mo na ba ang eternal life sa buhay mo? Natanggap ko na pero ang kaligtasan, kailangan pang maging sakdal yung mga gawa mo. Kasi hindi pa sapat yan. Pagka hindi sakdal ang gawa, pwede pang mawala ang kaligtasan. Pwede ka pang mahiwalay sa Diyos. Kaya di mo pwedeng sabihin ligtas ka na hanggang dulo ng buhay mo. Kaya mali ang paniniwala nyo. Next question. Okay. Kung hindi sa pananampalataya ang kaligtasan, sa sinabi dito sa Ephesians 2:8, for by grace we have been saved through faith. Time. 7 minutes time. Okay, so mabilis lang talaga at dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative at shoutout muna sa ating nasa live before natin puntahan ang ating negative. Shoutout kay Pastor Jeramel Amlon, hindi niya raw inaccept, inaayawan niya raw. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, puro exegesis ang MCGI. Shoutout din kay Sirak Lupugon, hindi talaga matinong makipag-debate ang mga taga-OSAS kahit kailan. Ayan, pinaulanan katuloy ng mga sitas. Shoutout din kay Prince Kevin Espargo, ang hirap kapag hindi tiyak ang kaligtasan ang kadebate mo. Kailangan pang gumawa. Shoutout din mga kapatid kay Reggie de la Cruz, matutuldukan ang usapan dyan kapag matukoy kung ano ang kaligtasan na pinag-uusapan nilang kaligtasan dyan. Iniligtas ka sa dugo ni Kristo sa muling pagkabuhay ni Jesus sa sumpa at kamatayan o ang kaligtasan ng kaluluwa ang pananampalatayang ganap. Shoutout din kay Iggy Boy Hilat, Butata na naman si Mario at Sirak. Shoutout din kay Morek Pilapil, luhaan na naman ang faith alone save. Shoutout din mga kapatid dito kay Brother Sirak,
Sabi niya, tapos na ang laban. Ano ba yun? Wala yung comment niya. Affirmative is a winner. Ayan. So, mga kapatid, dako tayo sa ating negative first statement. Pastor Ariel, your time start now. 10 minutes. Okay, bro. Ito naman tayo. Patutunayan ko sa iyo ngayon kung ano talaga ang kaligtasan, no? Kung ano ba dapat ang ating dapat gawin para tayo ay maligtas. Di ba? Ang sabi ng Roma 3:10, walang perfect, di ba? No one is righteous, no, not one. Di ba? Walang perfect sa atin dito sa libutan, sa ginawa ni Kristo. Yun sinabi sa Romans 3:23, we are separated from God. Diba? Tayo ay na-separate kay God dahil hindi tayo perfect. Yun ang sinabi sa text, di ba? And sinabi sa Romans 6:23, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, di ba? Kamatayan. But my gift dyan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So, pag tanggapin mo yung gift na yan ng buong puso, you are saved. Diba? You are saved. Hindi na kailangan gumawa pa ng anong dapat ritual na gagawin, ano pang dapat natin gawin para tayo ay maligtas. Faith alone lang, sapat na. Diba? And in John chapter 14 verse 6, anong sinabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Diba? Hindi tayo makapunta sa Diyos Ama pag hindi tayo sumampalataya sa Kanya. Diba? And Romans 5:8, sinabi diyan, God bestowed His own love toward us. Merong pag-ibig. God bestowed His own love toward us while we will yet sinners. Christ died for us. Diba? Namatay si Kristo dahil tayo ay makasalanan. Hindi na pagkamatay si Kristo para sa mga tao na para sa mga tao na righteous. Kundi namatay si Kristo para sa mga tao na hindi perpekto, di ba? Para sa mga tao na hindi perpekto. Yun ang kamatayan ni Kristo dahil para sa atin na hindi mga perfect. And sa Ephesians 2:8, sinabi diyan, for by grace we have been saved through faith. This is not from our own works. This is the gift of God. Gift of God. Ano bang gift? Kailangan ba natin bayaran 'yan? Kailangan pa ba tayo gumawa ng kailangan pa ba tayo gumawa ng anumang gawain para tayo ay maligtas? Hindi na kailangan na gumawa tayo ng anumang gawain para tayo ay maligtas. Sabi ng versikulo 9 sa Ephesians 2:8 chapter 9 verse 9. No, sinabi niyan, para walang hambog sa langit. Hindi hinayaan ng Panginoon na may mag-boss sa langit. May hambugiro doon sa langit. Hindi gusto ang Panginoon na ang mga anak niya is mga hambog. Yun yung sinabi na, for by grace we have been saved. Doon lang tayo mag-seek, for by grace we have been saved through faith. Ating pananampalataya lang sapat na. Tapos sinabi sa 10. Tapos pagkatapos mo nang naligtas, you need kailangan ka gumawa dahil ligtas ka na. Hindi tayo gumawa para maligtas pa, pero gumawa tayo dahil yan ang gusto kong ipaalam sa iyo. Sapat na yung dugo ni Kristo, yung pagkamatay ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, at siya'y namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw para iwash yung ating mga kasalanan dahil sa kanyang dugo. Dugo lang ni Kristo, sapat na. Sumalig lang tayo sa kamatayan ni Kristo sa cross ng Kalbaryo at muling nabuhay muli sa ikatlong araw para tayo ay maligtas. Hindi na kailangan ang ano pang gawa ang ating gagawin para tayo ay maligtas. Hindi na kailangan. Dahil sapat na yung ginawa ni Kristo. Right? Sapat na yung ginawa ni Kristo sa atin. Di ba? Hindi na, kasi makasalanan tayong lahat eh. Hindi tayo perfect eh. Kahit anong gagawin natin, hindi tayo makakapunta sa langit, hindi tayo maliligtas dahil makasalanan tayo.
ang tanging gawin lang natin, we need to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Diba? Yan yung patunay ko sa iyo, bro. At sa mga nanonood. Hindi na kailangan ng anumang gawa. Hindi na kailangan gumawa pa tayo ng mabuti para tayo ay maligtas. Hindi na kailangan, bro. Kailangan lang natin gawin, we need to accept Jesus Christ as our Lord and Savior para tayo ay maligtas. Diba? Kailangan lang natin mananampalataya para tayo ay maligtas. Di ba? Because for by grace we have been saved. Dahil sa grasya ng Diyos, tayo ay naligtas. Hindi tungkol sa ating anumang gawain. Di ba? We need to accept, we need to believe Jesus Christ as our Lord and Savior. Pagkatapos mong mag-believe sa Kanya, pagkatapos mong siyang i-accept, yun, follow na yung works mo, kung anumang gawain mo. Dahil hindi tayo niligtas ng Panginoon para hindi tayo gumawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Kung hindi, gumawa tayo ng anong ayon sa kalooban ng Diyos, kasi tayo ay ligtas na. No? Yun lang ang masasabi ko sa iyo, bro. Kasi gusto ko lang ipaliwanag talaga sa iyo kung ano ang katotohanan. Kasi marami kasing nagtuturo ng wrong doctrine. No, gusto ko lang ipaliwanag sa lahat na nanonood ngayon na isa lang ang dapat nating gawin. Mananampalataya lang sa ating Diyos Ama, and we need to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Because faith alone lang, di ba? Wala nang kailangan na dapat nating gawin para tayo ay maligtas. Hindi na tayo gumawa ng bagay para tayo maligtas. Kasi kahit 1,000,000 pa ang gagawin mo, kasi ikaw ay makasalanan, hindi ka maligtas kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ sa iyong buhay as your Lord and Savior. Ha? Yun lang masasabi ko sa iyo. Sana maliwanagan ka dito. Wag mong ipataas yung yung pride mo. Dapat open ka. Kasi debater ka eh. Kailangan open ka sa lahat. You need to accept anumang para maintindihan mo talaga kung anong kaligtasan sa panahon ngayon. Hindi na kailangan ng ritual, hindi na kailangan ng pang gawa para tayo ay maligtas. Di ba? Kasi yung pagkamatay lang ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo, sapat na yun. Yung paghugas niya sa atin, sa kanyang dugo. Di ba? Kasi pag anumang gawa, parang gumawa ka pa para maligtas ka, parang naka-question ka sa ginawa ni Christ sa cross ng Kalbaryo, parang hindi pa yung sapat para sa iyo para maligtas ka. No, parang hindi pa sapat sa iyo yung pagkamatay ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo para maligtas. We need to do is we need to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Sana maliwanagan ka, bro, sa gusto na ipahayag ngayon. Gusto ko ipahayag ngayong gabi para sa lahat. Hindi lang para sa iyo, bro, para sa lahat to. Kasi marami na wrong doctrine. Di ba? Wrong doctrine. Hindi nila binasa yung whole concept ng text. Di ba? Kailangan natin, ang tanging gawin ng Ephesians 2:8, for by grace we have been saved through faith. This is not from our own works. This is the gift of God. Kailangan lang natin yung tanggapin at we need kailangan tayo mananampalataya. Diba? Hindi na kailangan ng works. Sabi nga sa Ephesians 2:8, not from our own works, this is the gift of God. Gift yan, bro. Gift yan. Kailangan natin yan tanggapin kasi gift yan. Wala na tayong kailangan, hindi na kailangan natin gawin. Ha? Sinabi mo kanina sa James, tama yung ang text doon, pero mali yung pagkaintindi nyo. Mali yung pagkaintindi nyo sa James. No, kasi sinabi doon, kailangan mo, kung totoong ligtas ka talaga, you need to, kailangan ka gumawa. No, hindi, kasi ang sinabi doon, yun yung mga tao hindi tunay na ligtas. No? I accept Jesus Christ. Sinabi mo kanina, yes. Sinabi mo kanina, pati si Satan, di ba? Nanampalataya sa Diyos, totoo 'yan, no? Pero
Satan, inaccept niya ba si Jesus Christ na as his Lord and Savior? Di ba hindi? Hindi na inaccept. Nanampalataya lang siya pero hindi niya inaccept, hindi siya nag-believe sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Di ba? Sinabi din sa James na patay yung okay. Okay, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng affirmative sa negative. Brother Mario, your time start now. 7 minutes. Okay. Salamat sa iyo kapatid sa presentation mo. Eto, tanong ko sa iyo. Ginamit mo yung Roma 3:9. Sabi mo doon, walang matuwid, wala kahit isa. Ginagawa mo, generally yung talata para sa lahat. Tama ba yon? Para sa lahat yon? Para sa Walang lahat. taong matuwid. Para sa lahat. Tanong ko sa iyo, matuwid ka ba? Wait lang, Brother Mario. Every question, meron niyang 20 segundo. Baka nararapid mo si Pastor Ariel, ha? So, Pastor Ariel, magpaliwanag ka lang. Proceed ka. Ano yun, bro? Yung 20 seconds mo, bro, ipaliwanag mo yung para sa lahat. Tapos, next question ko na lang pag okay na. Ano yung tanong niya? Next question na to, bro. Bro, Mario, next question. Tanong ko sa iyo. Sabi mo, ginamit mo yung Roma 3:10. Sabi mo, walang taong matuwid. Pinalalabas mo, generally, para sa lahat. Tanong ko sa iyo, para sa lahat ba yon? Walang taong matuwid talaga? Oo, para sa lahat yun, walang taong matuwid. Pati ako. Hindi ako righteous. Kasi sinabi ko sa iyo kanina na walang, para sa lahat yun, walang matino, di ba? Sinabi ko sa iyo, walang matino. Dahil para sa lahat yun. Kaya nga, Next question. Next question. Tanong ko sa iyo, sa paniniwala nyo kasi, pag righteous na, ligtas na, kagaya sa pananampalataya ni Abraham sa Roma ng 4, pinawalang sala siya, ibinilang rin siyang katwiran, pero tanong ko sa iyo, sabi mo hindi ka righteous. Ibig sabihin ba hindi ka sumasampalataya kay Kristo? Kasi dahil sa sumasampalataya kay Kristo, righteous ka. Ibig sabihin hindi ka righteous, hindi ka sumasampalataya? Hindi ka sumasampalataya ako. Kahit hindi ako matino kasi walang matino sa atin, di ba? Kaya nga napakamatay si Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo kasi walang matino. Ano ka naman, bro? Ano naman yung sagot mo? Ang tanong mo pala. Next question. Okay. Sabi mo kasi hindi ka righteous. Sa Biblia kasi, pag mananampalataya ka na, righteous ka na. Ano ba talaga kapatid? Niloloko mo ba tao? Hindi ka ba talaga ligtas? Niloloko mo ba? Sagot. Okay. Ligtas ako, bro. Kasi niligtas ako ng Panginoon kasi hindi ako righteous. Niligtas niya ako. Sa mata ng tao, hindi ako righteous pero sa mata ng Panginoon, righteous ako. Yan ang tandaan mo, bro. Next question. Binago mo kanina, tanong ko sa'yo, sabi mo, hindi ka righteous. Nung sabihin ko sa Biblia na ang sumasampalataya ay righteous na, ibinilang na matuwid, bumabawi ka na ngayon sa mata ng Diyos. Tanong ko sa'yo, Wait lang, nagsisinungaling ka ba ngayon sa harap ng mga tao? Moderator. Objection, time stop. Objection ng negative. May counter objection sa kabila naman. Okay, Pastor. Ang tanong niya sa akin, hindi ako righteous. Sinagot ko na hindi ako righteous sa mata ng tao. Okay, hindi okay. ako righteous. Pero sa mata ng Panginoon, righteous ako dahil liligtas niya ako. Oo. Okay, so ganito bro. Nagpapaliwanag ka doon sa premise no na binigay ng ating affirmative. Affirmative, meron ka bang counter objection doon? Okay. Eto. Kasi sabi niya kanina, hindi siya righteous. Ngayon, binabawi niya na nung nabisto siya. Okay. Sabi niya ngayon, righteous Okay, na siya okay. sa mata ng Diyos. Okay, so ganito. Ang objection kasi dito, wala namang problema. Meron lang kayong idea, dalawa. Ayoko kasing magpunta kayo doon. Gusto ko yung tanong at sagot lang muna. Balik tayo sa tanong, Brother Mario. Pakitanong bro, ulit bro. Tingnan natin kung paano sagutin. Eto. Sabi mo kasi, sa pananampalataya lang maliligtas, narinig ka, maraming tao nakarinig sa'yo, hindi na kailangan ng gawa. Tanong ko sa'yo, wala bang mababasa sa Biblia na pag gumawa ka ng mabuti, pag gumawa ng mabuti ang isang tao, ay bibigyan siya ng buhay na walang hanggan?
May mababasa ba? Meron o wala? Meron Sagot, o wala? categorical. Pakibalik ng question mo. Time stop. Paulit. Tanong ko sa'yo, sa Biblia ba wala bang mababasa na pag gumawa ng mabuti ang isang tao ay bibigyan siya ng buhay na walang hanggan? May mababasa ba? Meron o wala? Meron o wala? Sagot. 10 seconds. 10 seconds, proceed. Okay. Ito bro, sinabi ko sa iyo. Wala tayong maano na, pero sinabi dyan na for by grace we have been saved. Next question. Diba? Next question. 10 seconds. Objection. Objection, Your Honor. Ang tanong ko sa kanya kung may mababasa ba? Bro, 10 Meron o wala? Yun lang ang isasagot niya. Bro Mario. May mabubuting gawa na Bro Mario. makakapagligtas. At 10 seconds yung ginamit niya sa pagsagot, bro. Nag-explain siya ano doon. Pwede mong ulitin or kung i-rephrase mo. Proceed lang, bro. 10 seconds yung ginamit niya doon. Proceed sa tanong. Okay, sige. Salamat. Okay, i-repress ko kasi hindi mo naintindihan eh. Sa Biblia ba merong mababasa na ang gawang mabuti nakakapagligtas? Meron o wala? Meron o wala? Wala bro, wala. Wala. Okay. Okay, salamat sa sagot mo. May babasahin ako, merong sinabi rito. Sa Roma 2:7, ganito ang sabi. Sa mga patuloy na gumagawa ng mga mabubuting bagay, na naghahangad ng papuri at karangalan, at ng hindi pagkasira, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sabi diyan, yung gumagawa raw ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Tanong ko sa'yo, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Apostol Pablo o ikaw? Nasabi mo walang gumagawa ng walang mabuting nakakapagligtas. Kay Pablo, may maliligtas pala Okay. sa mabuti. Wait lang. Sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Okay, 10 seconds yung sagot. Proceed. Wrong context ka bro, wrong context ka. Next question. Yan, uulitin ko, no? Sabi rito, yung gumagawa daw ng mabubuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi mo naman, walang mababasa, pero ako may nabasa. Tanong ko sa'yo, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Apostol Pablo na may mababasa? O ikaw na walang mababasa na nakakapagligtas ang mabubuting gawa? Pablo, ikaw. Moderator. Wrong context. Wrong interpretation. Objection, Your yung- Honor, yung- pasagutin nyo. Okay, so yung Objection, objection Your dito, Honor, pasagutin nyo. okay, so yung nakuha ko yung objection, yung isang objection, wrong context daw or interpretation, yung isa naman pasagutin. Sa akin dito mga kapatid, sa moderator kasi hindi ako judge dito kung that is the right context or interpretation. Pero yung tanong, lagi ko siyang iniisip or tinitingnan na valid naman yung question ha. Even para sa kabila mali or tama. Ang dalawa lang dito mangyayari, sasagot ka brother Pastor Ariel ng 20 seconds or 10 seconds na pagpapaliwanag agad. So, sino daw yung tama? Ikaw o si Pablo or 10 seconds sagot? So, Ariel? Ang tama ako at si Pablo. Okay, proceed. 20 seconds, paliwanag mo. Yes, sige. Wait Sige, lang, kapatid, no? magpapaliwanag pa bro, Mario. Sorry. Proceed, bro Ariel, Pastor. Okay. Ako at si Pablo ang tama. Kasi sinunod ko yung utos ni Pablo eh. Kasi pag patuloy mo yung pagbasa niyan, sinabi diyan na walang righteous, di ba? Walang righteous. Kaya nga dumating si Kristo dito sa libutan para iligtas tayong mga hindi Next righteous. question, 20 seconds. Ngayon, ang layo ng sagot mo, hindi yan ang tanong ko sa'yo, righteous, hindi yan patungkol dyan. Ngayon, ito tanong ko sa'yo, ulitin ko. Tanong ko sa'yo, ganito, yan bang sinabi ni Apostol Pablo dyan, na ang gawang mabuti nakakapagligtas? Tama ba yan o mali si Apostol Pablo? Okay, tama o mali? 10 seconds, moderator. Proceed, 10 seconds. Sinabi diyan ni Apostol Pablo, tapos na yan yung pag-accept mo kay Jesus Christ. Tapos ka na naligtas. Next question, 10 seconds. Okay, ito tanong ko sa'yong bago kasi di mo masagot eh. Last word, Tanong ko 5 seconds. sa'yo, sa lahat-lahat ba ng inutos ng Diyos o ni Kristo, kahit isa ba doon, tanong ko sa'yo, wala na bang kaligtasan doon pagdating sa ating panahon? Wala na ba daw? Pakiulit. Okay, ulit, time stop. Ulit, bro. Tanong ko sa'yo, lahat ba ng inutos ni Kristo pati ng Ama sa buong Biblia, tanong ko sa'yo, wala na bang kaligtasan doon ngayon sa ating panahon? Wala na ba daw? Sagot.
ang tanging makaligtas lang, brother, is ang ating pananampalataya. Bago sumunod yung gawa Objection, natin. Your Honor. Objection, time stop. Ang Affirmative? tinatanong ko sa kanya, kung wala na bang kaligtasan Wala sa na lahat ba? ng utos, kahit isa doon sa ating panahon, kung wala na ba? Okay, Yan ang so- tanong ko. Okay, so I think, Meron o wala na? ayan, so I think yung pagpipilian mo bro, yung meron or wala, doon ka nag-object, no? So, negative, meron ka bang counter objection or mamimili ka na? Mamimili na. Sige, anong pinipili mo sa meron or wala? Wala nang kaligtasan. Wala nang kaligtasan kasi sinabi dito sa Ephesians 2:8, for by grace we have been saved through faith lang. May sinabi ba dyan na ano? Wala nang sinabi na may kahit ano pang gawin natin para tayo ay maligtas. Di ba? Wala nang anumang gawa para tayo ay maligtas. Time. 7 minutes time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate at dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid kay Reggie de la Cruz. Sabi niya, basag ang osas, hindi na makasagot, nagtuwiran. Shoutout din kay Mayo Dama, meron. Sabi ni Josh Puyunan, kung makapagsabi naman kayo na mabuting gawa as if ang ganda ng ginawa nyo, may mas maganda pa ba sa ginawa ni Kristo? Shoutout din kay Nicholas Apologetics. Kailan kayo mag-Hebrew Greek analysis? Walking ECGs yan si Mario. Shoutout din kay Erwin de la Cruz. Katawa-tawa itong ADD na ito. Shoutout din kay Joshua Rosas. Mahangin itong MCGR member na ito. Shoutout din mga kapatid kay Bro Emrad Tidong. Walking Bible yan si Mario. Hahaha. Shoutout mga kapatid kay Oyaw LCM, kahit gumawa siya ng mabuti pero he or she did not accept Jesus as his or her personal savior, hindi siya ma-save. Shoutout din mga kapatid kay Joshua Rosas about the Trey Pulo, umiiwas ata si Mr. Negative. Shoutout din mga kapatid dito sa ating okay, so basahin ko lang yung nasa itaas na bahagi ha. Okay mga kapatid, wait lang. So, meron tayong 158 comments ngayon mga kapatid. Ayan. So, napakaganda ng ating nagko-comment ngayon. Simula pa lang talagang nagiging interested sila sa ating discussion. So, sa rebuttal mga kapatid, mauna pa din dito si Brother Mario. So, okay na. So, mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. Brother Mario, 10 minutes. Your time start now. Ngayon mga kapatid, salamat sa inyo. Magandang gabi. Napansin nyo yung pagtindig niya kanina. Sabi niya, naka-record yan sa video kahit i-review nyo. Makikita nyo kamalian niya. Sabi niya, sinabi ko raw, nag-accept daw ako kay Jesus, nag-yes daw ako. Tapos maya-maya, binawi niya. Doon sa tindig niya, sabi niya, hindi daw ako nag-accept. Parang naguguluhan ako sa paliwanag nito, magulo yung kanyang stand. Nag-accept daw ako, tapos hindi daw ako nag-accept. Magulo yung kanyang tayo. In-accept ko daw si Jesus, pero hindi ko naman daw in-accept. Ngayon kapatid, ganito. Eto kapatid, nakita nyo, tumanong ako, no? Nalilito siya sa mga tanong, hindi siya makasagot. Diyan mahalata mo mga taong walang alam sa Biblia. Diyan mo makikita kapatid, kung talagang nag-aaral ng Biblia. Eto kapatid, no? Patutunayan ko may gawa ang kaligtasan. Sisimulan ko dito sa Santiago ng 2:14. Sabi ni Santiago, anong pakikinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maililigtas baga siya ng pananampalatayang iyan? Sabi ni Apostol Pablo, anong pakinabang daw kung may pananampalataya ka pero wala kang gawa? Maililigtas ka ba ng pananampalatayang iyan? Yan kapatid, no? Pinapatunayan ni Santiago na hindi ka kayang iligtas ng pananampalataya lang. Kasi merong kalakip na gawa ang pananampalataya. Yan nga yung kautusan ni Kristo. At ang utos ay pag-ibig. Parang ayaw tanggapin ni kapatid na yung pag-ibig, utos ni Kristo. Ayaw yatang umibig neto. Alam niyo mga kapatid, merong sinasabi si Juan sa unang Juan ng 2:4. Sabi doon, may nagsasabing kilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila naman nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sila'y mga sinungaling at ang katotohanan wala sa kanila. Meron daw mga taong nagsasabi kilala nila ang Diyos.
pero kinakaila naman nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yung mga ganong tao daw, sabi sa unang Juan ng 2:4, mga sinungaling at ang katotohanan wala sa kanila. Nakita nyo mga kapatid, ang faith alone, walang gawa, di ba? Malinaw yan. Yan, mga sinungaling, pati yung katotohanan wala sa kanila. Kasi nga wala silang gawa. Ngayon, sabi sa verse 5, ang tumutupad ng kanyang mga salita, ni Kristo, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. At dahil dito ngay nalalaman natin na tayo'y totoong nasa kanya. Pag tinutupad mo pala utos ni Kristo, nagpapatotoo ito na tayo'y totoong nasa Diyos. Paano kung wala kang utos, faith lang, ligtas ka na? Ibig sabihin niyan mga kapatid, wala ka sa katotohanan. Kasi ang gawa ang nagpapatotoo sa pananampalataya. Pag ang pananampalataya walang kalakip na gawa, lalabas niyan, wala ka sa katotohanan. Ganito ang sabi ni unang Juan sa 3 ng 18 hanggang 19, ganito ang sabi. Huwag tayong magsiibig ng salita, ni nandilaman, kundi ng gawa at katotohanan. At dahil dito ngay nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Sabi ng Biblia ni Apostol Juan, huwag tayong iibig ng salita. Yan, ni nandilaman. Sa kanila, sa faith alone, Roma 10:9, ipayag lang ng label, ligtas na sila. Yan ang paniniwala nila. Kay Apostol Juan pala, naiintindihan niya yung pananampalataya, na sa loob ng pananampalatayang binabanggit na nakakapagligtas, may nakapaloob dun na gawa. Kaya sabi ni Apostol Juan, huwag tayong magsiibig ng salita, ni nandilaman, kundi ng gawa at katotohanan. At dito ngay nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Pag pinapatunayan mo pala yung pananampalataya mo ng gawa, nagpapatotoo yan na nasa katotohanan ka. Pag pananampalataya lang, wala kang gawa, ano ibig sabihin yan? Lalabas niyan, wala ka sa katotohanan. Yan ang doktrina nila, pananampalataya lang, ligtas na. Kaya nga pag umutot sila, paglabas, tae na. Yan ang paniniwala nila mga kapatid Yan, malaking kasamaan yung kumakalat na yan. Marami silang ililigaw ng mga tao. Alam nyo mga kapatid, ako nagtuturo ng pananampalatayang may gawa. Pag ako nagkamali, okay lang. Ligtas pa rin tao dahil may pananampalataya sila kung totoo man sila. Pero pag siya nagkamali, pananampalataya lang tinuturo, at wala nang gawa sa kaligtasan, marami kayong dadalin sa impyerno, kaya mag-isip-isip kayo, mga faith alone. Ganito kapatid, sabi sa Hebreo ng 12:14 hanggang 15, sabi diyan, sundin ninyo ang pakikipagpayapaan sa mga tao, at kayo'y magpakabanal, sapagkat kung ang sino mang wala nito, ay hindi niya makikita ang Panginoon. Sabi diyan, sundin ninyo ang pakikipagpayapaan sa tao. Ano ibig sabihin nun? May pag-ibig doon, kapatid. Makipagpayapaan ka sa tao. At kayo'y magpakabanal. Sapagkat kung ang sino mang wala nito, ay hindi niya makikita ang Panginoon. Napakaingatan ninyo na baka ang sino man sa inyo ay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos at kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Sabi ng Biblia, pag hindi mo susundin yung pakikipagpayapaan sa tao, yung pag-ibig, sa kapwa, yung pagpapakabanal, hindi mo makikita ang Panginoon. At sabi sa verse 15 ng 12 ng Hebreo, napakaingatan ninyo. Iniingatan pala yan Pag hindi mo iningatan, sabi sa 15, napakaingatan ninyo. At baka kayo'y hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. Eto kasing mga faith alone, naabot na agad nila yung biyaya. Wala pa nga kayong gawa, naabot nyo na biyaya Kasi alam nyo mga kapatid, hindi nila naiintindihan yung nasa Efeso 2:8-9. Doon kasi kapatid kung aaralin natin, maging totoo lang tayo, yung biyaya hindi mo naman yan matatanggap kung wala kang pananampalataya 'Di ba? Kaya nga sabi diyan sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas, ayun ay dahil sa inyong pananampalataya. Kung walang pananampalataya, matatanggap mo ba yung biyaya? Kung matatanggap pala yung biyaya ng walang pananampalataya, ibig sabihin lahat ng tao ligtas na. Kasi biyaya lang, mali ka dyan kapatid. Yung pananampalatayang tinutukoy naman dyan, bago mong matanggap ang biyaya, maraming nakapaloob dyan kapatid. Kung mananampalataya ka, kailangan manatili ka kay Kristo. Sabi ni Kristo, pag hindi ka na natili sa Kanya, matatapong kang tulad sa sanga, matutuyo, mga titipunin at mga iahagi sa apoy, sa John 15:6. Kailangan manatili ka rin, hindi kailangan sumasampalataya ka lang. Sa inyo, pananampalataya lang, ligtas na Kay Kristo, itatapon ka pag di ka na natili. At saka kailangan yung pananampalataya mo nagbubunga. Kasi sabi ni Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. Santiago 2:20. Santiago naman ng 2:24, sabi diyan, at nalalaman natin
na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pananampalataya lamang. Yan kapatid, hindi kayang tumayo ng pananampalataya mo katulad mo. Hindi mo, wala kang maisagot kasi pananampalataya lang nasa alam mo eh. Kasi ang utak niyo mga faith alone, puro pananampalataya. Ayaw niyong tignan yung gawa na tinuturo ng Biblia. Sa Biblia, maraming gawa. Hindi lang isa kapatid, wag niyong i-general. Kaya kayo naliligaw sa Biblia eh. Merong gawa na ayon sa kautusan ni Moises, merong gawang ayon sa sarili, at merong gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Yan nga, Hebreo 13 ng 21. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos yan, Pilipos 3 ng 9. Sabi ni Pablo, ako'y huwag masumpungan sa kanya ng katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan. Yan. Yung kautusan ni Moises, sabi niya, huwag akong masumpungan doon. Eh kasi nga hindi ka aariing ganap doon eh. Sa gawa na yun eh. Kaya sabi niya, merong katwiran sa pananampalataya kay Kristo. Yan, yung katwiran na yan, ayon yan sa kalooban ng Diyos. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos, kapatid. Sabi niya kaganina, nung ipako raw si Kristo, sapat na yon. Ngayon, kapatid, no? Sa Biblia may mababasa ako eh. Nung ipako si Kristo, kailangan pala paglingkuran din siya. Ayun, kaya mo bang tanggapin? Hindi lang pala siya ipinako, para lang sasampalataya ka lang sa paniniwala mo, ligtas na. Kailangan maglingkod ka kay Kristo. Sabi ni Kristo, siya mismo may sabi. Lucas 6 ng 46, sabi niya bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Kung hindi niyo namang ginagawa ang aking mga sinasabi. Si Kristo nga ayaw niyang tawagin mo siyang Panginoon eh. Pag di mo ginagawa yung kanyang mga sinasabi eh. Kaya dun sa Mateo 7 ng 21, sabi doon, Panginoon, Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaong lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Kayo, ayaw niyong gumawa ng kalooban ng Ama eh. Kalooban ng Ama, gumawa tayo eh, maglingkod tayo eh, mahalin ang kapwa eh. Kayo, pilit niyong inaalis yung pag-ibig. Kaya kayo, ako naniniwala, kayo ang relihiyon na pinaghaharian ng mga demonyo. Kaya yung relihiyon, napakarami, iba-iba pangalan eh. Grace of God, Grace of Grace, Grace of Genesis, iba-iba reliyon niya eh. Sa Biblia, kapatid, no, unang Timoteo ng 3 ng 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman ninyo kung ano ang dapat sa mga tao, na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Sa Biblia, iglesia ng Diyos eh. Kayo, napakarami nyo eh. Church of Grace, Grace of Grace, Grace of Christ. Nako, delikado kayo, maraming demonyong nagtatrabaho sa inyo. Tapos inalis nyo pa yung gawa. Kaya ang tao mapapahamak sa inyo pag kayo nangaral, puro faith alone lang kayo. Kasi yung laman ng utak nyo, puro pananampalataya. Tandaan mo to kapatid, no? Unang Juan, ng 2 ng 20. Time na bro. So dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa ating 7 minutes second cross. Pastor Ariel, 7 minutes, your time start now. Okay, ang tanong ko sa iyo bro, totoo ka bang anak ng Panginoon? Oo, totoo ko at nakikita yung pagiging anak ng Diyos sa gawa. 1 John 3:10, 1 John 2:29. Diyan kasi nahahayag ang totoong anak ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa pagtanggap lang, kagaya nyo, tatanggapin lang, anak na, mali kayo dyan. Okay. Kung totoo kang anak ng Panginoon, bakit ka magano sa neighbor mo na mga demonyo? Hindi yan totoong anak ng Panginoon yung tumawag ka ng demonyo sa neighbor mo. Di ba? Okay, ito ang tanong ko sa iyo, brother. Saan ka naligtas? Sa kamatayan ni Kristo or sa gawa mo? Parehas. Sa kamatayan na may gawa, kaya nga pananampalatayang may gawa. Okay. Medyo naputol kasi siya bro, hindi ko alam kung tapos na siya magpaliwanag. Basta ang sagot niya parehas, okay sa akin yan, yung dalawa. Brother Mario, continue ka lang bro sa pagpapaliwanag mo, pero kung hindi na, next question na. Bro Mario, proceed. Yun na po yung sagot ko. Next salamat. question. So dalawa pala yung Panginoon mo. Di ba? Wala Dalawa ko. pala yung Panginoon mo kasi dalawa yung dalawa yung kaligtasan mo. Ang tinanong ko lang sa iyo, saan ka naligtas? Sa kamatayan ni Kristo or sa gawa mo? Okay, sagot. Dalawa daw yung Panginoon mo. Eto, sasagot ako. Huwag mong lagyan yung bibig ko nang hindi ko sinabi na dalawa Panginoon ko. Sa'yo galing yan.
Ang sagot ko parehas, pananampalatayang may gawa, nasa Biblia yan. Bumasa ka kapatid, patay ang pananampalatayang walang gawa, sabi sa Santiago. Next So, ang question. tanong ko sa iyo, naligtas ka na ba? Oo, hindi. Tinanong mo na yan sa akin kanina, wag mo na ulitin kasi nakakapagod. Babalik ko ang tanong. Naligtas ka na ba o hindi? Sinagot ko na yan sa'yo, ulitin ko ba? Gusto mo? Ganito. Time stop muna. So, ganito. Sa categorical to, yes or no. Kung hindi ka makapili, bro, pwede kang 10 seconds, bro. Kahit ulitin niya yan, bro. Okay pa yan sa akin. So, naligtas ka muna ba daw, bro? Yes or no? Or 10 seconds, paliwanag mo lang agad. Okay, magpapaliwanag ako, Proceed, salamat. 10 seconds. Okay, naligtas ako. Pero yung kaligtasan ko, sinusubok pa ng Diyos kung maging sakdal yung pananampalataya ko sa gawa. Kasi ang kaligtasan, nawawala yan, Gens 5:20. Next question. Hindi ka pala totoong ligtas kasi nawawala yung kaligtasan mo, yes or no? Okay, sasagot ako, hindi ako mag-yes or no kasi may paliwanag dyan eh. Okay, time stop. So, ang objection dito, yung categorical question, sabi ni Ariel, pag hindi ka makapili, bro, 10 seconds, bro, gagamitin mo ba? Bro, Mario? Okay, sasagot ako. Proceed, bro. 10 seconds? Oo. Tinanong niya kung ligtas ako, sinagot ko na ligtas ako. Pero yung kaligtasan ko, sabi ko, pwede pang mawala yan, hindi ko pa sigurado talaga. Kasi nga, kailangan pa akong subukin ng Diyos. Wait lang. Wait lang. Bro, Ariel, iba yung new question na yan, 'di ba? Iba yung tanong ko. Paulit nga yung tanong, bro, tapos tingnan natin, ibalik natin kay Brother Ang Mario. tanong ko sa kanya, hindi ka totoong ligtas, yes or no? Okay, hindi ka. Kasi mawawala yung kaligtasan mo eh. Yes or no? Ito, sagot ko sa'yo. Hindi Yes, ako no, totoong no, ligtas. no, Ligtas nga ako, sabi ko, di ba? Ligtas Bakit daw sasabihin mong hindi ako totoong ligtas? Ligtas daw siya. Okay. Paano mo na, okay, ito. Bakit mo sinabing hindi ka pa sure sa kaligtasan mo kung totoo kang ligtas? Kasi ang tao pwede pang mahiwalay sa Diyos. Sabi ng Santiago ng 4:13 hanggang 16, huwag mong ipagambog ang araw ng bukas. Kaya nga sabi ni Pablo sa Pilipos ng 3:11 hanggang 13, hindi ko inaring naabot. Nung sabihin ni Pablong ligtas siya, yung sinabi niyang, I finish off my course. Sabi niya, natapos ko na yung aking Next takbo. question, next Ikaw question. naman kasi, Next Okay, question. next question. Okay, sino bang gumawa ng kaligtasan? Ikaw ba o ang Panginoon? sinong gumawa ng kaligtasan? Yes, Categorical question. Siyempre ang Panginoon. Panginoon daw. Siyempre Sige, ang proceed. Panginoon. Pero, kailangan mong sumunod sa Kanya. Sa pamamagitan ng gawa, patunayan mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Hindi pait lang, katulad nyo. Next question, moderator. Next question. Okay. Kasi sinabi mo, ang Panginoon ang gumawa ng kaligtasan. O sinabi niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace we have been saved. Tama o hindi? Tama o hindi? For by grace we have been saved through faith. Tama o hindi? Objection, Your Honor. Pwede ba ako magpaliwanag dyan? Kasi kung pasasagutin niya akong tama o hindi, aayon yan sa paniniwala niya. Meron akong sariling paniniwala dyan. Sasagot ako. So, ganito bro, kung sasagot ka ng paliwanag, 10 seconds lang yung ibibigay ko. Kung hindi ka makapili ng tama o hindi, ha? So, Okay, pipili sige, ka ba? sasagot akong paliwanag. Sasagot ako ng paliwanag. Okay, 10 seconds, proceed. Yan, ang tinutukoy dyan sa Efeso ng 2:8-9, brother, gawang ayon sa sarili. At yung grace dyan, hindi mo nang matatanggap kung wala kang pananampalataya. At yung pananampalatayang binabanggit question, dyan, 10 nakapaloob seconds. dyan yung gawa. 10 seconds, next question. Okay. Sinabi mo pananampalataya. Ang grace dyan is pananampalataya. Tama o hindi? Walang gawa. Walang gawa. Or Tama sabi o mo hindi? tama o hindi? Moderator, wala akong sinabi. Moderator, Sinabi ko. sasagot ako. Okay. Wala akong sinabing ganon. Sabi ko, ang grace, Wait lang bro. Wait lang. Huwag tayong magsabay ha. Ganito. Moderator. Unahin natin yung objection. May counter objection naman. Pastor Ariel, ano yung objection mo na? Sinabi niya, moderator, na ang grace na sinabi dyan, kailangan mananampalataya. So, ang tanong ko sa kanya is, kailangan ng palataya, hindi works. Di ba? Yun yung tinanong ko. Hindi works. Di ba? Pananampalataya, inamin niya na eh. Pero,
Objection, Your Honor, objection. Okay, Mali yung okay. sinasabi niya, pinaparatangan ako. Sasagot Okay. ako para marinig mo. Okay, so Kahit ganito, rewind ganito. mo video. Oh, ganito. Ah. So, ganito yung hatol ng moderator dyan. Sa question kasi, lalo na sa moderator, again, hindi ako judge dito mga kapatid. So, sa akin, either nagsasabi ng totoo si Pastor Ariel dito or nagsisinungaling siya na talagang sinabi mo yun. Pero sa akin, tinatanggap ko yun as a valid question pa din. Ngayon, kung hindi mo masagot dahil kung anong dahilan mo, kung ano yung Okay. nandun sa tanong, meron tayong 10 seconds dyan sa pagpapaliwanag. Ngayon, Objection, Your Honor. Sasagot ako ng totoong sagot ko na sinabi ko. Okay, Hindi yung so, sinasabi niya. Okay lang ganito po nga ba? bro Mario, bibigyan kita ng option. Bibigyan kita ng 10 seconds, so paliwalag ka lang dyan agad or 20 seconds talagang sagutin mo yung pagpipilian. O, 20 seconds. Sasagutin ko talaga. Okay, so ganito muna. Pastor Ariel, paulit nga ng tanong. Okay. Ang tanong ko, sinabi niya kanina na ang grace dyan, kailangan ng pananampalataya. Okay. Kailangan pananampalataya? Yes or no? Kailangan ba daw? Yes or no? Ang usapan natin, magpapaliwanag ako, hindi yes or no. Okay, Sasagot so ako 20 seconds. yan bro. 10 seconds. Proceed. Just the moderator. Bro Ariel, Sasagot ako, Pastor 20 Ariel, sec- 10 seconds yung gagamitin niya dito ha. Proceed lang. Yan, okay na po ba? Sasagot na ako? Yes, 10 seconds. Yan ang sabi ko, mali yung sinabi mo. Sabi ko, yung grace matatanggap mo yan sa pananampalataya at yung pananampalatayang binabanggit diyan sa Epeso, nakapaloob diyan yung gawa. Yan ang sabi ko, wag mo Next akong question, 10 paratangan. seconds. Ang hindi ko Next question sinabi. na. Next question. Sinabi ba dyan sa tekstong yan, kailangan ng gawa? Di ba ang sinabi dyan, not of works, this is the gift of God. Tama o hindi? Sasagot ako, 10 seconds or 10 20 seconds. seconds. 10 seconds again. Proceed. Yan. Tuloy mo sa Gis, wag mong putulin, may gawa dyan, kapatid. At yung tinutukoy dyan sa 9, gawang ayon sa sarili yan. Kaya nga, para wag magmapuri tao eh. Next question. Yan ang tinutukoy dyan. Next question, Okay. 10 seconds. Ang tanong ko dito, you are saved by grace of God ba? Ha? Naligtas ka ba sa grace? Sasagot ako. Okay. Yes or no yan, bro? Sasagot ako ng, Yes or no? sasagot ako, hindi yes or no. Okay, 10 Kasi kung seconds. sasagot ako sa yes or No, no. 10 Objection, seconds Your yan, bro. Honor. Objection, Your Honor. Ganito, objection. Unahin Objection. natin yung, unahin natin yung negative, bro Mario. Mali yung tanong niya sa yes or no. Kasi pag Okay. sumagot ako doon, nakapalaman doon yung paniniwala Okay, niya. okay. Mali paniniwala niya, kaya Okay, sasagot okay. ako, bigyan mo akong 20 seconds. Hindi. Ganito, bro. Pag hindi ka makasagot or makapili doon, 10 seconds lang yung ibibigay ko. Pero pag pipili ka, 20 seconds. So, ganun yun na. Pastor Arnel, meron kang counter objection? Okay na yun. Dapat, kung ano siya, hindi 20 seconds. Oo, tama. 10 seconds yan, pag mag 10 seconds siya. Okay. So, ganito, hatol ng moderator, mga kapatid, Brother Mario, since magpapaliwanag ka agad, 10 seconds lang yan. So, proceed, bro. Ayon sa ating rule number 3. Proceed, bro. Sige, palinaw ulit yung tanong niya. Palinaw yung ulit. Kasi ang gulo eh. Time. Ang tanong ko sa iyo, bro, you are saved by the grace of God? Yes or no? Wag mo lagyan ng yes or no. Sasagot nga ako 20 second eh. Hindi, bro. Ito, sagot ko sa'yo. 10 seconds. Ganito, bro. Nasa stuck tayo dito eh. Sa tanong kasi niya, bro, sa moderator ba, valid lagi yan. Kahit pa para sa'yo mali yan. Ngayon, kung para sa'yo mali yan, 10 seconds mo na lang, paliwanag mo agad, ha? So, proceed ka, bro. Sige, 10 seconds. Proceed ka. 10 seconds. Okay, sasagot ako. Ayan, sa tanong niya kung naligtas ako by the grace of God. Ayan, ngayon sasabihin ko, naligtas ako by the grace of God, pero yung grace of God, matatanggap mo yon dahil sa pananampalataya, at ang pananampalataya Next question. doon, nakapaloob ang gawa. Next question. Yan kapatid, hindi mo matatanggap ang grace Next kung question na. wala Next kang... question na. Okay, because you are saved by the grace of God. Ngayon, nasave ka na talaga sa grace of God, hindi sa gawa mo. Question. Sabi in Ephesians 2:8, not of works, but this is the gift of God. Tama o mali? Tama o mali? Paano nga po? Rewind. Paulit. May dumaan kasi sasakyan. Okay, paulit. Sabi ng Ephesians 2:8, not of works, but this is the gift of God. Maliligtas tayo. Tama o hindi? Tama o hindi? Tama yan, not of works na gawang ayon sa sarili, hindi gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Tama naman yan kasi gawang ayon sa sarili yan tinutukoy sa Epeso ng 2:8-9 eh. Hindi naman gawang ayon sa kalooban ng Diyos.
Kaya mali unawa mo diyan. Yan ang sagot ko. Next question. Okay. Ang tanong ko sa iyo, bro, kasi inamin mo na na you are saved by the grace of God. Diba? Namin. Inamin mo na. Question. Ano ang mas makapangyarihan, bro? Yung gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo or yung gawa mo? Ulitin ko, ano ang mas makapangyarihan? Yung gawa ba ng tao para maligtas or yung gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na siya pinako sa krus, namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw para maligtas ang mga tao? Sa mas makapangyarihan doon? Gawa ng tao o yung gawa ni Kristo? Sagot ko parehas yan. Kasi utos yan, may 7 gawa. minutes time. 7 minutes time. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa ating negative na rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Kay Nicholas Apologetics, MCGI versus Baptist, this is the topic of the debate that will prove if Soriano is not sent by God. Ako next kay Mario, tema Holy Trinity. Shoutout din mga kapatid kay Sirac, Lord Ugon, Jeramil, nakakahiya na niya na ang OSAS bro. Dapat nagtulong-tulong kayo bago sumalang sa debate si Ariel. Di basta kalaban nyo, MCGI. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Jeramil. Congratulations Pastor Ariel, Adam. Dito din kay bro Emerald Tidong, Erwin de la Cruz. Kaya nga ayaw ko na lang patulan yan. Sarili niya kang binibingwit niya. Pero rin yung Dong Mada, hahaha, hindi pa siya sigurado sa kanyang kaligtasan. Nakakatawa ka bro Mario. Shoutout din mga kapatid dito kay Trey Holo, bukang bibig ng mga Epeso 2.8, ligtas ka na ba? Shoutout din mga kapatid kay okay. So dako tayo sa rebuttal ng negative Ariel. Pastor Ariel, your time start now. Okay, parang nalilito ka na bro sa mga sagot mo No? Parang nalilito ka na. Yung ngayon, i-mute naman yung ano mo para kasi Paano po ba yung mute? Teka lang po Okay. Inamin mo na na you are saved by the grace of God, di ba? Inamin mo na rin na not of works, di ba? Gift of God. Inamin mo na. By the grace of God, naligtas ka at hindi sa gawa ng tao, di ba? Hindi sa gawa ng tao, kundi gawa ni Kristo. Tayo ay naligtas. And inamin mo na rin na dalawa ang mas makapangyarihan. Yung gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at yung gawa mo para maligtas ka. No bro, mali yang wag kayong paloko dito Mali itong sinabi niya. Ano? Mali itong sinabi niya na naligtas siya dahil sa gawa niya at yung gawa ni Kristo. Mali ito. Isa lang dapat ang ating ang dapat patutunayan dito, yung gawa ni Kristo. Dahil kung dalawa, makonflict yun Kahit anong gawa ng tao, hindi tayo maliligtas. Kung hindi dahil sa gawa ni Kristo. Dahil sa gawa ni Kristo, tayo maliligtas. Di ba? Anong sinabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Di ba? Hindi gawa ng tao. Kasi sinabi doon, si Kristo ang daan. Hindi gawa hindi ang tao ang daan. Ang gawa ang daan para maligtas, hindi. Kundi si Kristo ang daan. He is the way, the truth, and the life. Di ba? And ano yung sinabi din sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Should not believe in Him. Maangkin niya yung eternal life. Hindi dahil sa gawa, kung hindi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Di ba? Puro ka naman 10 seconds 10 seconds. Ano ba yung, ano mo brother? Tapos sinabi dito sa Ephesians 2:8, di ba? For by grace we have been saved
Dahil sa ating pananampalataya, dahil sa grasya ng Panginoon sa atin, tayo ay naligtas. Hindi dahil sa ating gawa. Kung gawa ang kaligtasan, brother, ito sasabihin ko sa iyo, walang mapupunta sa langit. Kung sa kaligtasan tayo maliligtas. Kasi sinabi mo kanina, ano brother, ligtas ka na? Yes, ligtas na ako. Pero mawawala yung kaligtasan ko. Hindi ka totoong ligtas kung mawawala yung kaligtasan mo. Ano ka naman brother, inamin mo na eh. Di ba? Sinabi ko sa iyo, not of works, this is the gift of God. Tama o mali? Sinabi mo, tama. Brother, huli na kita. Pero hindi ka pa kulong, huli lang. No? And sinabi mo pa, you are saved by the grace of God. Di ba? Na-save ka sa grace sa Panginoon. Gusto ko, ay parating sa iyo, brother, dapat mananampalataya ka sa Panginoon para maligtas ka. Hindi dahil sa gawa mo para maligtas ka. Kahit sino mang tao na gumawa ng kabutihan, hindi makaligtas sa kanya. Yan ang tandaan mo, brother. No? Kaya ka pala kaya kasi ang dilim-dilim ng kamera mo kasi matakot ka, no? Dapat huwag kang matakot, brother. Ito lang tandaan mo. Naligtas tayo sa grasya ng Diyos sa atin. For the grace of God, we are saved. We are sinners. Sinner saved by the grace of God, not of works. Hindi dahil sa gawa, tayo ay naligtas, kung hindi dahil sa ating pananampalataya. Kasi kung dahil sinabi mo kanina, tanong ko sa iyo, sinong mas makapangyarihan? Yung gawa ba ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na siya namatay at muling nabuhay, or gawa ng tao na para maligtas? Sinabi mo, dalawa. Sabi mo, dalawa. Uy, hindi pa ba sapat yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para maligtas ka? Parang nakaloko ka sa gift ng Panginoon para sa iyo. Diba? Parang nakaloko ka sa binigay ng Panginoon na gift sa atin. Itong tandaan niyo mga kapatid, hindi sa gawa ng tao tayo nililigtas, kung hindi sa gawa ng Panginoon. Kasi walang isa sa atin na kahit ano pang gawin natin para tayo maligtas, hindi yan ang natin sa kaligtasan. Hindi dalawa ang ating kaligtasan na hindi sa cross ng Kalbaryo at sa works natin ha. Ang kaligtasan natin through faith alone lang sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Ha? Brother, marami ka nang inamin. No, marami ka nang inamin. Huli ka na pero hindi ka pa kulong. Yun ang direct to the point na pagkasabi ko sa iyo. And si Rock, ito lang masasabi ko sa iyo, si Rock, hinamon mo talaga ako. Tayo naman ang susunod. No? Tayo naman susunod. Isusunod kita sa debating ito. Tandaan mo yan. Ha? And, brother, ito lang masasabi ko sa iyo. Sabi nila, The Walking Bible ka lang, pero parang wala namang binatbat yung The Walking Bible na to. Diba? The Walking Exegesis, wala namang binatbat kasi inamin niya na saved by the grace daw siya at hindi daw works niya. This is the gift of God. Inamin mo na. Diba? Wala ka nang kasi wrong context ka, brother. No, yung mga talatang binitawan mo, wrong context 'yun. No? Tama yung nabasa mo pero mali yung paniniwala mo. 'Di ba? 'Di ba? 'Yun yung sinabi ko, brother. Tama yung mo pero mali yung paniniwala mo. Tama yung nabasa mo pero mali yung context na context na ginamit mo. 'Di ba? Magbasa-basa ka naman ng Biblia para maintindihan mo talaga kung anong pagka-rightly divide sa the word of truth. Ayun sinabi niya sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kailangan natin i-rightly divide yung Biblia, hindi yung saksak, sinagol yung ating ng ating Biblia kasi yun malilito tayo, 'di ba? Malilito tayo kaya hindi
makamtan ang kaligtasan na internal through works. Di ba? Sinabi diyan sa Romans chapter 3 verse 28, di ba? Sinabi diyan, no? Kaya hindi makamtan ang kaligtasan na eternal through faith, through works. Di ba? Kaya sa susunod magdebate ka, dapat tama yung context na ano mo. Di ba? Tapos mag-study ka naman para maka ka sa next debate mo. Ha? Yan lang po. Maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Brother Mario, ng Iglesia ng Diyos, your time start now. Nakamute ka bro, nakamute. Ngayon, salamat sa iyo kapatid ha. Ngayon, tanong ko sa iyo kapatid, ganito. Ha? Ang grace ba pwedeng iwalang kabuluhan ng tao? Pwede ba siyang iwalang kabuluhan? Yung grace? Sagot. Ano po? Ano? Ayun. Tanong ko sa iyo, ang grace ba pwedeng iwalang Ulit. kabuluhan ng tao? Oo, hindi. Pwede ba daw iwalang kabuluhan ng tao ang grace? Yes or no? Iwalang kabuluhan ng tao ang grace. Yes, pwede ba daw? No, kasi No. we're saved by the grace. Di ba? Bakit mo walang kabuluhan? Kasi sinabi ko nga, we are saved by the grace. Sabi mo pa, walang kabuluhan. Not of works, but the grace of God. Okay. Through faith. Wait lang. Okay, next question. Okay, ang sagot mo, no, hindi pala pwedeng iwalang kabuluhan ng grace. Babasa ko, mali ang sinasabi mo, wala sa Biblia. Tatanggapin mo, mali ka? Na wala ka talagang alam sa Biblia? Time stop muna. Negative? Objection, moderator. Objection, proceed. Parang pinababasa niya na pagbabasa niya, talo na ako. Di ba? Wala dyan sa ano natin. Yes. Objection, Your Honor. Okay, so, Objection, Your Honor. Ang- Sabi ko, sumagot kasi siya ng no. Sabi niya, wala raw mababasa na ang grace. Pwedeng ikaw iwalang kabuluhan ng tao, wala raw mababasa, sabi niya. Ngayon, sabi ko, kung may mababasa ba ako, tatanggapin niya. Okay. Na wala talaga siyang alam sa Biblia. Okay. So, ganito Pag may bro. nabasa ako, yun ang tanong ko sa kanya. Okay, so ganito. Okay na yun bro. Ang objection ng negative, yung challenge question natin, at ang objection naman ng ating affirmative, counter objection yung sa tanong niya. Ngayon, dito mga kapatid, meron tayong rule na inagrihan nyo. Rule number 9 na, yan, yung no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko, or paano kung mabasa ko, hindi ko papayagan yung may tanong. So, next question ka bro. Okay, sige, babasa ako ha. Sabi rito, at yamang, ikalawang Korinto, 6:1. Sabi mo kasi walang mababasa pero sa Biblia meron pala. Pwedeng iwalang kabuluhan ng grace. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinapamanhik din namin sa inyo na wag niyong iwalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Sabi mo walang mababasa, pero may nabasa ako. Tanong ko sa'yo, tama ka ba o nagkamali ka lang? Objection, moderator. Sinabi ko na hindi kailangan magbasa para sabihin niya na tama siya. Okay. Para sabihin niya na Okay. mapabasa niya, talo na ako. Hindi. Objection, Your Honor. Okay. Oh, wait lang ha. So, negative, I think nag-object ka doon sa premise, no? Affirmative, anong counter-objection mo doon? Sabi niya kasi walang mababasa. Ngayon may binasa ko. Ngayon tinatanong ko lang siya. Okay na, Pastor. Wala namang Okay na, masama, Pastor. tanong Wait lang naman Okay na yung objection mo. Dito muna tayo sa counter-objection na. Alam ko, nag-object ka. Okay na yun. Kasi ayaw kong humaba dito ba. Bro, negative, affirmative, naiintindihan ko din yung objection mo. Doon nga sa tanong mo na yun. Ganito ang hatol ko dyan. Sa ano kasi, sa pagtatanong, again, hindi ako judge dito sa inyo kung talagang sino yung tama or mali. Either nagsisinungaling dito si Brother Mario or nagsasabi siya ng totoo. Pero sa akin, valid yung question, bro. Ngayon, sasagutin mo ba, bro, kung sino yung tama? Tama ba, bro Mario? Yung ano nga yung question mo? Ito, lilinawin ko yung tanong. Okay, paulit. Moderator. Moderator. Bro, okay, isang objection lang tayo, bro. Ganito. Kasi
pinapaulit ko yung tanong kasi depende to sa iyo kung paano mo sagutin kasi valid question nga para sa akin yan. Ngayon, ganito, Brother Mario, paulit yung tanong. Yan. Ito tanong ko sa'yo. Sabi mo kasi walang mababasa. Ngayon bumasa ako, meron pala. Tinatanggap mo ba na nagkamali ka lang? Okay, so tinatanggap mo ba na nagkamali ka lang? Bro, 10 seconds, proceed. 10 seconds. Wala akong sinabing mababasa. Nagsisinungaling. Wala akong sinabing mababasa. Nagsisinungaling ka. Wait lang. Okay. Patay tayo dyan. Oh, next question. O sige, iiwan ko na yon kasi nahirapan ka dun eh. Ito na lang. No side comment, Tanong bro. ko sa'yo, No, next ang question. grace ba pwedeng mawala? Meron bang taong pwedeng hindi makaabot sa biyaya ng Diyos? Kahit mananampalataya na siya sa Biblia. Pakiulit. Pakiulit. Tanong ko sa'yo, kahit mananampalataya ka na ba, pwede ka pa rin bang hindi makaabot sa biyaya ng Diyos ayon sa Biblia? May mababasa ba? Meron o wala? Kahit mananampalataya ka, pakilinaw. Ayan, okay, sige. Naguguluhan ka, wag kang malito kapatid Linawan mo yung utak mo. Okay, sige. Tanong ko sa'yo, kahit mananampalataya ka na ba, ang grace, pwede pa rin hindi ka makaabot sa biyaya? Meron bang taong mananampalataya na pwede pang hindi makaabot sa biyaya ng Diyos? May mababasa ba sa Biblia? Meron o wala? Meron o wala? Meron ba daw mababasa? Mababasa dito sa Ephesians 2:8. Di ba? Meron na tayong mababasa. Sinabi dyan sa Ephesians 8, "For by grace we have been saved through faith. This is not from our own works. This is the gift of God." Natanggap natin ang grace, ang biyaya, tapos nanampalataya tayo. Next Makaabot question. tayo dun sa- Next question. Ano, angit? Diba? Ito, tanong ko sa'yo. Lahat ba ng mananampalataya sa Biblia na sumampalataya kay Kristo, lahat ba sila nakaabot sa biyaya? O merong mga mananampalatayang sumampalataya kay Kristo na hindi nakaabot sa biyaya? Pakiulit, brother. Pakiulit. Paulit. Time stop. Paulit. Inuubos mo oras ko hindi ka makasagot eh. Time stop yan. Sige, paulit. Tanong ko sa'yo, lahat ba ng mananampalataya sa Biblia, nakaabot ba sila sa biyaya ng Diyos? O merong mananampalataya na hindi nakaabot sa biyaya ng Diyos ayon sa Biblia? Lahat pa nakaabot or meron daw hindi nakaabot? Lahat nakaabot. Lahat. Sige, paliwanag. Nanampalataya. Okay, sige. May Paliwanag babasahin mo na. ako, Wait mali lang. na naman. Wait lang bro Mario. So, Sige. bro Ariel, magpapaliwanag ka pa or next question na? Next question. Next question na, bro Mario. Okay. Sabi dito sa Hebreo 12:15, sabi rito, napakaingatan ninyo na baka ang sino man sa inyo ay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos at kayo'y bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Tinanong kita kanina, ngayon sabi mo, lahat nakaabot. Bumasa ako ngayon, meron palang mga mananampalataya hindi nakaabot sa biyaya ng Diyos. Tinatanggap mo ba na nagkamali ka na naman? Oo o hindi? 10 seconds. Proceed. 10 seconds. Okay. Ang sinabi diyan, wrong context ka. Ang sinabi diyan, hindi yan totoong nanampalataya sa Panginoon. Nampalataya yan pero fake. Hindi yan buong puso na nanampalataya. Hindi katulad. Okay. Next, tanong ko, may talata ka bang magpapatunay sa Hebreo ng 12 na hindi sila totoong sumampalataya? May mailalabas ka bang talata? Kasi naniniwala ko kapatid, yung sinabi mo, hindi mo yan sasabihin ng wala kang kinuwang batayan. Kaya mo yan sinabi, meron kang kinuwang batayan. Saan mababasa sa Hebreo ng 12 na hindi totoong sumasampalataya sila yung kausap doon? Labas mo talata. Okay, objection moderator. Okay, proceed sa objection. Parang pinapatunay niya sa akin yung ano ba yung isusuntok ko sa kaya yung Jabo Street. Brother, Okay. magano ka ng ibang tanong mo? Kasi ano yung tanong mo pabalik-balik tapos hindi Okay. ano. Objection, Your Honor. Okay, Objection, Your Honor. Okay, so Kaya ako tinatanong yung wait grace. lang. Ganito ha.
So, inaanalisa ko muna yung objection ng ating negative. Ang objection dito, yung pabalik-balik daw yung tanong, plus doon pa sa parang may pagpipilian na parang ano daw. Affirmative. Counter-objection doon. Okay, sige. Ganito na lang. Next question na Next lang kasi question hirap na, siyang proceed. sumagot. Nakikita ko na eh. Next question, proceed. Ito, next question. Next question. Ito, tanong ko sa'yo. Sabi sa Biblia, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Mateo 7 ng 19. Tanong ko sa'yo, tinatanggap mo ba talata na kailangan ng bunga para hindi maihagis sa apoy? Sagot. 10 seconds. Proceed. Narong context ka, brother, dahil hindi yan ang nakaano dyan sa context na yan. Di ba? Okay, objection, Your Honor. Ulitin ko yung tanong. Wait Ulitin ko yung tanong. Hindi siya makasagot eh. Bro Mario, wait lang bro. Ang ginagamit niya dito bro ay 10 seconds. So, kahit anong sabihin niya dyan, valid answer naman yan sa akin. Bahala yan kung anong sasabihin niya. Brother, Pastor Ariel, proceed bro. 10 seconds mo. Yang nasa context na yan, hindi yan tunay na ligtas. Brother, hindi yan tunay na ligtas. Kung totoo kang ligtas, kailangan hindi na Next kailangan question, 10 seconds. Next question. Hindi ko tinatanong kung di ligtas. Ito, tanong ko sa'yo, ulitin ko ha. Sabi sa Biblia, ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Tanong ko sa'yo, tama ba yung talata na yan o mali? Na ihahagis sa apoy ang di nagbubunga ng mabuti. Tama ba yan mali, yung talata? Okay, 10 seconds, moderator. Proceed, 10 seconds. Wala yun sa topic natin. Walang kahoy sa topic natin. Ang topic natin, kaligtasan. Next question, 10 seconds. Kaya nga kaligtasan nga tinutukoy dyan. Yung hindi raw nagbubunga, ihahagis, pinuputol, ihahagis sa apoy. Kaya nga tanong ko sa'yo, yung hindi nagbubunga, na ihahagis sa apoy. Yan. Tama ba yung talata na yan? Mali. Pag hindi ka nagbunga, ihahagis ka sa apoy. Tama ba yung talata? Okay, O, mali. ba bro? Or mali? 10 seconds. 10 seconds ulit. Ang sinabi diyan, kahoy, hindi naman yan tao eh. Hindi naman yan makasalita yung kahoy na yan eh. Next question, 10 O, seconds. sige. Okay, sige. I-ibayin ko na yung tanong. Hirap ka lagi sumagot eh. Linawan mo yung utak mo. No side Ito, comment na, tanong bro. ko sa'yo. Proceed na, bro. Pag may buong pananampalataya ka ba, tapos wala kang gawa ng pag-ibig, meron ka bang kabuluhan? Meron ka ba? Balik ng tanong. Pabalik yung tanong. Parang nawawala ka, bro ah. Sige, paulit lang, paulit. Linawan mo ang utak mo. Huwag kang kabahan, huwag kang manginig. Proceed na. Tanong ko sa'yo. Bro, Pag no may side buong- comment na, eto- bro. Bro Mario, no side comment na para matapos tayo. Sige. Sorry. Tanong ko sa'yo, pag may buong pananampalataya ka ba, tapos wala kang gawa ng pag-ibig, meron ka bang kabuluhan? Meron ka ba daw kabuluhan? Oo, meron. Basta mananampalataya ako. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Napakainit na cross. So dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Ariel. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Dito kay Michael Allens na. Sabi niya, kaligtasan naman ibig sabihin ng sinasabi ni Mario. Umiiwas na naman, syempre parabol yan. Shoutout din kay Trey Colo, naku, Nicholas, Apologetics, patunayan na may gawa pero naging topic osas. Shoutout din kay Jeremy Lamnon, naging osas ang topic. Shoutout din mga kapatid, dito kay Reggie de la Cruz, sukulan kaayo ng salita ninyo eh. Bago ka magtanong, analisahin mo ang pinag-uusapan ninyo, saka mo sabayan ng tanong. Shoutout din mga kapatid kay Murik, Pilapil, tapos na ang debate ng huhula lang ang negative sa Hebrew 12. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Jeremy Lamlon, lito kasi yung nagtatanong kaya nakakalito yung tanong. Shoutout din mga kapatid dito kay Michael Damaso Alesna. Kanina ipipilit niya tanong niya tapos demand pa siya ng yes or no. Ngayon ayaw sumagot ng yes or no. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito final conclusion at mauna si Pastor Ariel. Bilang negatibo mga kapatid na ang may gawa ng tao ang kaligtasan. Pastor Ariel ng GGCC, your time start now. Okay. Ang parang pinapahayag niya sa kanyang mga talata, maligtas na siya. Pero ang sa topic namin is may gawa ba ng tao ang kaligtasan? So wala namang gawa ng tao ang kaligtasan eh. Gawa naman ng Panginoon.
para tayo ay maligtas. Hindi naman gawa ng tao yan. Kasi kung gawa ng tao, kahit isa sa atin, walang maliligtas. Diba? Kahit ano pang gawin natin dito sa mundo, walang maliligtas, mga kapatid. And ito lang masasabi ko sa inyo, at sa katunggali ko, brother, hindi gawa ng tao para maligtas tayo. Ha? Kung hindi dahil sa gawa ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Pagpasalamat nga tayo dahil may grace of God na ayon sa Ephesians 2:8 na para maligtas tayo. Hindi dahil sa ating gawa, no? Hindi grace of God 'yun. 'Di ba? Kasi ikaw, yung topic natin is may gawa ba ng tao ang kaligtasan? 'Di ba? Pero ikaw pumunta ka na sa sa once saved always saved. So, ikaw ngayon is saved na. 'Di ba? Save ka na ngayon. Pareho tayong saved. 'Di ba? By the grace of God, pareho tayong saved. Dahil sa pananampalataya, pareho tayo saved. Pero ang kaibahan natin, hindi mawawala yung kaligtasan ko. Ikaw mawawala. Kasi dalawa yung paniniwalaan mo. Yung gawa ni Kristo, tapos yung gawa mo. Kahit anong gawa mo, brother, hindi ka maliligtas kung hindi mo i-accept si Jesus Christ and hindi ka mananampalataya sa Kanya. Yun yung sasabihin ko sa iyo, brother. Ha? Diba? Mas righteous ka pa sa Panginoon kasi mas paniniwalaan mo eh. Tanong ko sa iyo kanina, saan yung yung mas powerful, mas makapangyarihan, yung gawa ba ni Kristo o yung gawa mo para maligtas? Sabi mo dalawa. Tapos mas powerful ka pa kay God. No, mas powerful ka pa sa Panginoon. No? Wag mong anuin ang Panginoon. Wag kang magkumpara sa Panginoon kasi hindi mo siya kayang kumparahin, no? Ito lang masasabi ko sa iyo. Dahil sa grace tayo ay naligtas, hindi dahil sa ating gawa. This is the gift of God through faith alone, di ba? Hindi na kailangan ng gumawa ka pa ng mabuti para maligtas ka. Mananampalataya ka lang and you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, save ka na. Diba? Kasi sabi ng tema natin, permente, palagi kitang nahuli. Kasi sa tema natin, ang tema natin is, patutunayan mo na may gawa ng tao ang kaligtasan. Kailangan gumawa ang tao para maligtas. Hindi yun ang kaligtasan, brother. Ang kaligtasan nating lahat is yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung dalawa yung paniniwalaan natin, maging conflict yung gawa, 'di ba? Yung gawa ni Kristo, walang kabuluhan yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas, 'di ba? Walang bisa yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para tayo ay legal. Walang bisa yung kung may works pa. Kailangan pa natin ng works para maliligtas, para maligtas tayo. Hindi na kailangan ng works kasi mapawalang bisa yung sabi nga ni Apostol Pablo, di ba, sa unang Korinto 1:17, sinabi niya doon, hindi siya nabautismo. Pasalamat nga siya doon, hindi siya nabautismo, di ba? Dahil para ang ginawa niya lang is share the gospel para hindi mapawalang bisa yung ginawa ni Kristo sa cross. Diba? Gawa yan ng tao, di ba? Gawa din yan ng tao ang bautismo. Yan ang sasabihin ko sa iyo, hindi na kailangan ng gawa ng tao para tayo ay maligtas. Gawa lang ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay ligtas na. Ang tanging gawin lang natin, we need to receive, we need to, kailangan tayo mananampalataya, kailangan natin i-accept yung gift na binigay sa atin, which is yung grace of God, para tayo ay hindi na kailangan ng anong gawa pa ng tao, ano pang ritual ng tao para maligtas. Hindi, biyaya ng Diyos. Diba? Biyaya ng Diyos, grace of God. We are saved by the grace of God and not of works because this is the gift of God. Yun, makukuha natin yung eternal life through Christ Jesus our Lord. Pag mananampalataya tayo sa Kanya. Diba? Kasi
Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative, Pastor Ariel. At dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative, Brother Mario, sa kanyang pinatutunayan na may gawa ng tao ang kaligtasan ng Church of God. Bro Mario, your time start now. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Kitang-kita nyo naman, no, tinanong ko siya, sabi niya wala daw mababasa. Pero meron palang mababasa. Ibig sabihin, nagkakamali siya, wala pala alam sa Biblia tong taong to. Pastor pa naman kapatid, nakita nyo ha, sabi niya walang mababasa. Pero pinagbabasa ko meron. Yan, pinapakita ko lang sa inyo na hindi lahat ng pastor maalam sa Biblia. Maraming mga pastor nagtayo lang ng sarili nilang mga reliyon. Hindi naman mga tinawag ng Diyos. Kaya pinapakita ko lang sa inyo na hindi lahat ng pastor totoo. Ngayon kapatid, ganito no. Nais kong liwanagin natin yung ating pag-iisip. Itabi naman ninyo muna yung inyong mga reliyon at mga paniniwala. Pakinggan nyo to mga kapatid, may sasabihin ako sa inyo. Hindi nyo to maririnig sa mga pastor na katulad nitong kausap ko. Ngayon ganito, nung panahon ni Abraham, sa Henesis ng 15 ng 6, sabi doon, sumampalataya si Abraham at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Ngayon, nung sumampalataya si Abraham, ibinilang yon na katwiran sa kanya. Siya ay naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa pananampalataya. Tama yan. Hindi naman ako tutol dyan. Ngayon, nung tumakbo ang panahon, sabi sa Genesis ng 17 ng 1, magpakasakdal ka, utos ng Diyos. Kasi nga, bakit siya magpapakasakdal? Kasi nga, gagawin siyang ama ng maraming mga bansa. Kaya sabi sa kanya, magpakasakdal ka. Tanong mga kapatid, ano yung dapat ikasakdal ni Abraham? Ngayon ganito, sabi sa Santiago 2 ng 21 hanggang 22, nung ihandog niya yung kanyang anak na si Isaac, pinatunayan niya yung kanyang pananampalataya. Nagawa ng pananampalataya yung layunin niya. Naipakita siya sa pamamagitan ng gawa. Kaya si Abraham, sabi sa Santiago 2 ng 21 ng 22, naging sakdal yung kanyang pananampalataya dahil sa gawa. Kasi sa Biblia mga kapatid, nung sumampalataya tayo kay Kristo, inaring ganap tayo, pinawalang sala. Pero hindi ibig sabihin nun, sakdal ka na sa harapan ng Diyos. Kailangan mong patunayan ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng gawa para maging sakdal ka sa harapan ng Diyos. Kaya si Abraham, pinatunayan niya yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Kaya sabi ng Biblia, nung gawin yun ni Abraham, sa Santiago ng 2 ng 22, naging sakdal si Abraham sa harapan ng Diyos. Inaring ganap siya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Yan kapatid, kailangan may gawa para ariin kang ganap at maging sakdal ang iyong pananampalataya. Ngayon, tanong mga kapatid, ano ba ang nagpapasakdal sa pananampalataya? Alam niyo kung ano mga kapatid? Ang pag-ibig. Yan kapatid, yung mga apostol nung nagturo sila sa mga iglesia, sa Corinto, sa Efeso, sa Galatia, lahat yan tinuruan nilang maging sakdal. Para pag iharap kay Kristo, sakdal ang pananampalataya ng tao na naipapakita sa pamamagitan ng gawa. Kasi nga kung pananampalataya lang, walang gawa, hindi ka sakdal sa harapan ng Diyos. Eto, basa, Colosas 1:28, na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Yan kapatid, yung mga mananampalataya, tinuturuan yan para maging sakdal yung kanilang pananampalataya at maging sakdal sila kay Kristo. Kung pananampalataya lang, hindi ka naman sakdal, oo, pinatawad ka nga, ibig sabihin ba nun, ligtas ka na? Mali yan kapatid, kailangan maging sakdal ang pananampalataya. Ang katunayan nga niyan, para maging sakdal ang pananampalataya mo, mahalaga ang utos na pag-ibig. Yan, hindi mo yan naintindihan netong pastor Dito natin mababasa, sa Colosas ng 3 ng 14, ganito ang sabi. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yan palang pag-ibig mga kapatid, yan ang tali ng kasakdalan. Yan kasing pananampalataya para maunawaan natin mga kapatid. Yan, utos yan. At kasabay inutos ang pananampalataya, kasabay ang pag-ibig. Hindi pwedeng pananampalataya lang, wala kang pag-ibig. Sabi ng unang Korinto ng 13 ng 2, wala kang kabuluhan. Kaya yung pananampalataya, gumagawa yan sa pamamagitan ng pag-ibig. Galatia 5 ng 6. Ngayon kapatid, ganito.
Sabi sa unang Juan ng 3 ng 23, ganito at ito ang kanyang utos, na tayo'y manampalataya sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Yan kapatid, ang utos ni Kristo, hindi ka lang sasampalataya. Kailangan may pag-ibig ka. Kasi may kalakip ng pananampalataya na gawa ay ang pag-ibig. Kung pananampalataya ka lang, wala kang pag-ibig. Okay, so Okay, dyan salamat nagtatapos po. mga kapatid ang debate natin between Iglesia ng Diyos at GGCC mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga audience at I hope hindi nyo na babanggitin ang inyong debate ngayon. Ayan. Puro pasasalamat na lang to. Unahin natin, Brother Mario. Pasalamat ka bro. Bro, eto debate lang naman Alam ko naman na lumalaban ka para sa katotohanan na natutunan mo. Ganon din ako. Salamat sa iyo, bro, lahat tayo may Diyos, hindi naman tayo magkakalaban. Lahat tayo naniniwala sa Diyos. Salamat sa Diyos, siya na lang ang nakakaalam kung sino tama at hindi. Kasi ikaw, alam mo, tama ka, alam ko, tama rin ako. Pero salamat sa iyo, kapatid. Pagpasensyahan mo na ako kung anumang bagay. Kung may kasalanan tayo sa isa't isang nagawa, magpatawaran tayo. Kasi yan ang mahalaga salamat sa inyo sa mga nanonood. Mahal ko kayo sa Panginoon. Salamat. Dito tayo kay negative kanina, bro, Pastor Ariel. Salamat, bro. Gusto ko naman pasalamat sa katunggali ko. Pagdating dito sa debate, alam nyo, pagkaano kami, di ba? Pag ano na bantayan niyo 'yon. Tapos pero magkaibigan kami niyan. Magkaibigan kami ni Bro Mario, di ba, bro? Opo, salamat po. Salamat po marami. Maraming salamat sa nanonood, especially at sa ating moderator. Maraming salamat din Bro Russia, no? Sa pag-moderate sa amin. Tapos napapasalamat din ako sa lahat ng nanonood, especially sa Grace Gospel Church of Christ sa TCM, no? Maraming salamat sa inyo, especially sa mga Bible students na nasa nasa Bible school ngayon. At special mention ko na lang yung ibang nanonood. Si Brother Nathan Gogo, then sa pinsan ko na isa, si Justin Clark, Mada, yung sa nanonood. Sa lahat-lahat, JB Pinunsan, Mark Urig, at Winry Pilaes, at kay sa papa ni Iggy Boy Kilat, shout out sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagsuporta. Tapos sa kay Pastor Iggy Boy Kilat, no, maraming salamat sa pag-support. And kay Pastor Jeremel Amlon, no, salamat sa mga tip na binigay mo. And ikaw yung master namin dito sa debating ito, no. And maraming salamat din sa lahat-lahat, no, sa especially sa parents ko, no. At sa Kang Bernard pala, nakalimutan ko, Bernard, Sir Plale, tapos si Sir Pinate, nandiyan sa Bible School ni Ma'am Sara, Uncle Ruben, sa lahat na nandiyan sa Bible School ngayon, sa lahat nandiyan. Tapos sa mama ko, sa panonood niya ngayon, salamat sa suporta. Sa ate ko, kuya, na nagsuporta ngayon sa nanonood, Dodong, Kuya Dodong, Ate Inday, tapos sa aking papa, and marami pa, sa special someone ko, Jenny. Salamat sa panonood. That's all. Thank you. God bless. Russia TV gusto ding magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmo-moderate mga kapatid. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito yung ating mga bagong kaibigan mga kapatid. Mario mga kapatid ng Iglesia ng Diyos at MCGI pero hindi pa daw siya bautismado but ang yung faith niya na naka-inline doon.
dito din si Pastor Ariel mga kapatid ng GGCC. Kasama niya si Pastor Amlon at yung mga talagang meron na mga pastor na din na kasamahan nila. So you can pwede kayong mag-debate mga kapatid. Basta sumasakayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa Russia TV at sa ating kondisyon ng ating mga debatista. Pwede kayong mag-usap. Pwede nyo akong gamitin as a mediator sa inyong pag-usap sa topics and dates mga kapatid, live streaming at yung mga record natin. So maraming salamat mga kapatid sa lahat na nag-comment dyan. At please subscribe yung ating YouTube channel Russia TV dahil lahat ng debate na kagaya nito ay mapupunta doon at pwede nyong panoorin at balik-balikan mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.